Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicholas Kaufman. Dito naman po tayo sa another episode ng ating Meron ako nakitang video mula sa UNTV na interview kay Attorney Kaufman, ang lead counsel ni PRRD, kung saan nilinaw niya ang issue patungkol sa identification ng mga alleged EJK victim, na sinabi ni Atty. Conte na hindi raw papayag ang side ni PRRD na gumamit ng mga IDs na hindi verified, like gusto nila passport, yung sabi pa nga niya noon para lang daw sa mayayaman yung passport. Ako nga, hindi ako mayaman. Meron naman akong passport. Di ba? Parang ganun, gumagawa siya ng istorya at humihingi siya ng simpatya sa mga tao. Parang ganun. Pero, sa interview ito, Attorney Kaufman, sinabi niya kay Conte sinabihan niya na sina Conte raw ay nagsisinungaling. Hindi raw po sila gumagawa ng ganon. Tapos, ang ginawa lang daw nila ay observation lamang at hindi po pag-contest ng anumang klaseng ID or identification na ginamit ng mga victims. Alleged lang yan ha, alleged victims ng EJK. Ano ka ngayon, Attorney Conte? So, tingnan natin ang buong ulat mula sa UNTV. Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang umano'y hiling ng kanilang kampo na limitahan ang partisipasyon ng mga biktima ng madugong drug war sa ginagawang investigasyon. Aniya hindi sila nagsumite ng ganitong kahilingan sa ICC, nataliwas din sa mga kumakalat na impormasyon. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Paliwanag ni Attorney Kaufman na walang request na tinanggihan umano ng ICC. Ayon sa kanya, observations lang ang kanilang ginawa, kung saan naunang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na dapat hingan ng national ID at passport ang mga biktima para matiyak ang pagkatao nito at upang hindi mahaluhan ng peke. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This was the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Dagdag ng lead counsel na hindi naman din opisyal pang kinikilala bilang kinatawan ng mga biktima, sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Christina Conti. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. Kaugnay ng issue, mayroon nang inilabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na 20 pahinang kautusan kung saan nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima, kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Diba? Wag mong gawing sinungaling ang mga Filipino, Attorney Conti. Nasa international court ka na, Nasisira yung imahe natin Kaya nga,
Ngayon, marami nang hindi nagtitiwala sa mga Filipino, marami ng mga dayuhang takot pumunta dito sa ating bansa. Kasi isa yan eh, isa yang mga dahilan na yan kung bakit natatakot na ang mga dayuhan na pumunta rito sa mga ugaling pinapakita nyo. Huwag po ganun. Kung totoo man po yung sinasabi ni Attorney Kaufman, huwag po ganun, Attorney Conti. Magkaroon ka naman ng delikadesa. Di ba gusto mo patas, malinis. Yan di ba gusto mo? Patas at malinis na hukom. Kaya nga andyan si Tatay Desarahe eh. Di ba? Kaya huwag ganun. Para lang makakuha ka ng simpatya sa mga tao. Hindi po dapat ganun ang due process na gusto mo. Walang due process na ganun. Dapat sa batas po tayo. At saka, hindi ka pa naman pala kasali sa council or sa mga attorney magrepresenta ng mga victims dyan sa The Hague. Tapos, yung press con mo or pa-interview mo, dami mo sinasabi. Hindi naman pala dapat yan pagkakatiwalaan. Kasi nga, hindi ikaw ang official counsel, hindi ikaw ang official representative ng mga victims dyan. Sa atin lang po ha, sa ating mga Pilipino. Isa lang po yung gusto ko, alam ko po na tayo ay tapat sa mga ginagawa natin. Sana po maging dyan sa international ay panindigan po natin, ibigay po natin ang katapatang ating namana sa ating mga ninuno. Huwag ka po gumawa ng eksena, Attorney Conti, para lang may pag-usapan at para lang may maibida ka. Huwag po ganun. Pangit po yun. At saka, hindi lang naman ikaw yung masisira dyan sa mga pinagsasabi mo eh. Pati kaming mga Pilipino, masisira din imahe ng mga Pilipino. Alam mo ba, maraming OFW. So ano na ngayon ang iisipin ng mga dayuhan o amo ng ating mga empleyadong Pilipino dyan? Na mga sinungaling tayo dahil sa'yo. Huwag po ganun. Pangit po yun. Okay. Kayo rin, dapat maging maingat kayo sa inyong mga pananalita. Dapat maging maingat po tayo sa ating mga kilos. At dapat po, sundin po natin ang nararapat at naaayon sa batas at sa mata ng Panginoon. Yan lamang po ang ano natin for today. Watch and subscribe for more videos ng updates.